Ngayong linggo sa programang Kapuso Mo Jessica Soho ay matutunghayan natin ang higanting kawa ng isang lola mula Tuy, Batangas na mahigit 2 siglo na ang tanda. Aabot daw sa kalahating milyong piso ang halaga kung ito ay ibebenta. Ayon sa istorya, maliliit pa kami nandyan na yung kawa na yan. Hindi naman namin alam kung saan nila nabili o paano napunta sa amin yan. Ang kwento lang nila dating lutuan, nakalagay sa London kaya parang imported siya. Wala pang sugar plantation dito sa Tuy. Nandito na yung kawa at ginagamit na namin sa paggawa ng pulot. Marami na rin nagtangkang bumili pero hindi naman sila bumabalik kapag sinasabi namin yung halaga. 500,000 pesos kasi ang sinasabing presyo ng kapatid kong inhinyero nung gusto niya nang ipagbili yung kawa noong taong 1997. Wala rin makapagtangkang magnakaw dahil nga ito ay mabigat. Ngayon ibinebenta na namin kasi marami kami pangangailangan. Nagkautang-utang na kami. Yung tatay din namin pabalik-balik pa sa ospital. Kung may bibili, gagamitin namin pambayad dahil ang loteng ito kung saan nakatayo ang kawang ito at itong bahay namin ay foreclosed na ng bangko. Ito ang mga kinuwento ni Lola Connie, ang may-ari ng nasabing kawa. At ito pa ang karagdagang istorya. May nakalagay dito, Batchanan, London. Definitely not made in the Philippines. Hinahanap ko yung mga sign na talagang lumang-luma siya. Kailangan natin malaman kung yung kawa nga ay from 1970s, 1950s o 18th century through some test. Dapat ang sukat niya 48 inches pataas. Yung corrosion niya, yung damage niya sa metal or sa cast iron. Bihira na ang may ganyan sa ngayon. Talagang collector's item kung magkakataon. Ito naman ang sinabi ni Pinoy Picker, sumuri sa antigong kawa. Mamayang gabi mga kapuso ay matutunghayan natin kung anong century o kung anong dekada nga ba nanggaling ang kawang ito at mabebenta ba ito ng pamilya ni Lola Connie. Yan ang ating pakatutukan ngayong linggo ng gabi.